Siya si Jose Mujica, ang 40th elected president at ang tinaguriang pinakamahirap na lider sa mundo na nagmula sa bansang Uruguay. Malayo sa ideal na konteksto, si Mujica bilang dating presidente ay tumangging tumira sa magarbong presidential palace. Wala rin siyang presidential car, personal driver, hindi nag-uumapaw ang salapi at lalong hindi gaya sa ilan, 2 opisyal na bodyguards lang ang kanyang kinuha. Pero mga katoto, bakit nga kaya at ano ang dahilan sa likod ng kanyang mga desisyon? Ano nga ba ang kwento ni Mujica bago tuluyang manalo at maupo sa pwesto? May 20, 1935 nang ipinanganak si Jose Mujica. Sa murang edad, nagkaroon na ito ng interes sa agrikultura na paniwala ng ilan ay namana niya sa kanyang amang magsasaka. Bago pa man maging pinuno at magsilbi sa Uruguay mula 2010 hanggang 2015, si Jose Mujica ay nakaranas muna ng napakamasalimuot na nakaraan. Ayon sa mga impormasyon, isa siya sa pinaka-wanted na tao noon sa kanilang bansa dahil sa di umano'y mga koneksyon at ginawa nitong pagnanakaw sa mga bangko. Sa kabuuan, halos 14 na taon rin ang itinagal niya sa kulungan, kabilang na umano ang taong iginugol niya sa solitary confinement. Napabilang rin siya sa isang rebel group na lantarang nag-aklas noon laban sa isang repressive military dictatorship. Nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan dala ng 6 na balang natamo sa isang shootout dahil sa kanyang prinsipyo at di umano'y pinahirapan rin sa loob ng kulungan dahil sa paghahangad na baguhin ang sistemang pinapalakad. Labas-pasok umano sa kulungan noon si Mujica dahil sa kanyang mga aktibidad na sinasalihan. Mga gawaing hangad sana ay pantay na karapatan, oportunidad at kabuhayan para sa lahat. Kaya naman nang makalaya, sa tulong ng kanyang mga kaalyansa ay lakas loob na tumakbo sa pagka-presidente si Mujica. Pero mga katoto, madilim man ang naging nakaraan ni Mujica, pinatunayan niyang nagbago siya at kasabay nito ay ang pag-aalab ng kanyang malasakit sa mga tao. Sa kanyang termino, hindi lang serbisyo sa tao, pagpapagawa ng mga istruktura, mga proyektong pang-edukasyon at pagpapalawig ng ekonomiya ang kanyang pinagtuunan. Nagsagawa rin siya ng mga hakbang upang tulungan ang mga mahihirap at itaas ang kalidad ng edukasyon sa kanilang bansa. At taliwas sa ibang mga makapangyarihang naupo sa pwesto, hindi hiniling ni Mujica na muling maibalik sa posisyon dahil paniwala niya ang pagiging presidente ay isang napakalaking responsibilidad. At ang mga nakaupo ay hindi hari, Panginoon o ano paman, kundi mga lingkod bayan na dapat ay tapat na magsilbi sa mga mamamayan. Sa tagal ng kanyang pamumuno, piniling tumuloy ni Mujica sa isang maliit na farmhouse na pagmamay-ari ng kanyang misis kasama ang kanilang asong si Manuela na 3 lang ang paa. Ang kanyang tanging sasakyan ay ang 1987 Volkswagen Beetle na siya mismo ang nagmamaneho. Napabalita rin na isa sa kanyang pampalipas oras kung hindi abala sa trabaho ay ang paghahalaman kasama ang kanyang asawa sa kanilang hardin at ang pagsakay sa traktora. Ayon pa sa mga panayam at iba pang impormasyon, halos 70% ng $12,000 o halos mahigit kumulang 650,000 pesos kada buwan ay idinodonate niya sa mga mahihirap at ilang charities. Kaya naman kung tutuusin, halos 65,000 pesos lamang ang kabuang naiuuwi niya para sa sarili at sa pamilya. At ang malupit pa mga katoto ay nang bumaba siya sa pwesto, nagsilbi siyang muli bilang senador ng bansa. Pero muli, hindi gaya sa ilan, personal at buong loob na tinanggihan ni Mujica ang dapat sana'y makukuha niyang pensyon mula sa pagre-retiro sa nasabing Senado. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala man sa pwesto at natapos man ang termino, nananatiling maimpluwensya at matunog ang pangalan ni Mujica. Minahal at patuloy siyang minamahal ng mga tao dahil sa kanyang prinsipyo, pagmamahal sa bayan at mga paniniwala. Para sa nakararami, siya ang tunay na ehemplo ng pagiging pinuno, makabayan, makatao at may malasakit. Hindi umano dapat siyang ituring na mahirap
dahil walang papantay sa magandang kalooban nito. At sabihin mang mahirap si Mujica, ang mamamayan umano ang magpapatunay na mayaman ang kanyang puso. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Dapat nga ba siyang ituring na pinakamahirap na lider o dapat nakilalanin dahil sa kanyang mga nagawa? Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.